It's TJ Baon Serye! Ito nga pala yung mga request ni TJ na baon ngayong araw ng Tuesday, mga mare. Ito nga pala yung gustong pagkakaluto ni TJ dito sa corned beef. Actually, hindi naman ito niluluto dahil ini-steamed lang naman ito. Bali, isinapaw ko na nga muna yung corned beef sa kanin. At habang inaantay ko ngang uminit ng gusto yung corned beef, gagawin ko na nga muna itong i-design ko sa kanin. Sa totoo lang mga mare, ay hindi naman talaga ako masyadong creative. At first time ko nga lang din gagawin ito. Kung palagi nyo nga napapanood ang mga baon serye ni TJ, ay nako mga mare, kapit nga lang sa bento sticks ang mare. O hindi naman kaya igagamit lang ako ng rice molder at shape cutter. Marami din kasi akong napapanood sa mga kapwa ko bento moms. Panggagaling nga nilang mag-design gamit ang nori sheet or seaweed. Hindi nga rin ako sure mga mare kung na-figure out nyo nga yung ginawa ko. Hindi pa rin kasi masyadong luto yung kanin kaya isinet aside ko muna. Ito nga palang pongkan ang prutas si TJ ngayong araw. Kalahati nga lang pala yung kinuha ko dito, yung tamang mauubos lang niya. Tapos ayan mga mare, ginugupit ko lang yung matigas na part nitong pongkan. Bali seedless naman ito pero yung matigas na part na yan mga mare ay tinatanggal ko talaga yan. At dahil ayaw din kasi yan ni TJ. Dahil nagustuhan nga ni TJ itong color pink na parang jelly or gummies. Hindi kasi ako sure sa tawag dito pero masarap talaga yan. Bali kulay pink yan mga mare na nababalutan lang ng harina. At pagkatapos ko nga dito mga mare ay sakto din ay nakaluto na nga rin ako ng kanin. Halos kalahating cup lang din pala yung ipinabaon ko kay TJ. Dahil half day naman sila everyday sa school at pag uwi niya dito sa bahay kumakain pa siya ng pananghalian. Bali lumalabas mga mare itong mga hinahanda ko sa kanya ay breakfast niya lang yan. Tapos ayan mga mare, yung ginawa ko nga kanina ay nilagay ko na rin sa ibabaw ng kanin. At hindi nga ako sure kung na-figure out nyo ba talaga itong ginawa ko. Basta buhok yan na may bangs mga mare. Basta sinabi ko na nga rin at hindi naman kasi siya mukhang bangs. At hindi nga rin ako sure mga mare kung bakit ko nga nilalagyan ito ng Japanese mayo. O diba ang galing, inulit ko ulit. O sige, i-push mo pa yan, hindi ka pa nakontento. Sa pangalawang trial ko nga dito mga mare ay hindi ko na nga rin ito inulit. Hanggang babawi na lang ang mare nyo next time. Every time nga pala nakapagsabaw ang baon ni TJ, yung thermos lunchbox talaga ang ipinapagamit ko sa kanya. Dahil nape-preserve talaga dito yung init ng pagkain. Lalo na itong corned beef mga mare ay nako napakadaling magseboneto. Insulated kasi itong lunchbox ni TJ. Kwento na rin pala ako ng kaunti mga mare. Yun ba itong pag-vlog ko ay hindi ko naman talaga inaasahan. Nung time na yun ay wala pa talaga ako napapanood ng mga nagbabaon series. At talagang napagtripan ko lang talaga ang pag-video ng mga baon ni TJ. Ba mga mare, etong thermos ang kauna-unahang lunchbox niya. At nang makapag-upload na ako ng mga baon serye na gamit itong thermos lunchbox, nagulat na nga lang din ako dahil pagkalipas ng ilang araw ay nag-trending na nga din ito sa TikTok. At doon na nga nagtuloy-tuloy ang aking pag-vlog mga mare. O ayan, ang haba na nga nang nakwento ko na ilagay ko na nga lahat ng mga pagkain ni TJ dito sa loob ng thermos lunchbox. At ayan na nga mga mare, isinasalin ko lang yung malamig na tubig dito sa kanyang water bottle. Kung interesado nga pala kayo dito sa mga thermos products na gamit ni TJ, ilalagay ko na lang yung link sa comment section kung saan kayo pwedeng makabili. Dahil nakatayo nga itong lunchbox si TJ, syempre dapat patayo din yung gagamitin kong lunch bag dito. At syempre ilalagay ko na rin dito ang spoon and fork ni TJ. Para naman sa kanyang refreshments, etong yogurt drink naman ang kanyang inumin. And finally, tapos na ako mag-prepare ng mga baon ni TJ for today. For the first time is forever.